I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially sa mga Marcos ladies and supporters nako. Maiba na naman tayo dito mga kababayan na. Ito si Pastor Kibuloy nag-iskapo na, no? Dahil alam po natin ito si Senator Ontiveros, siya talaga ang nagpupursige. Alam niyo mga kababayan na isupena ito. May actually sinupena ito si Pastor Kibuloy para sumipot, no? Sumipot para sagutin ang lahat ng aligasyon tungkol dito sa kanya. Ay alam niyo na po ang issue nito, no? Medyo maselan pero wag na natin banggitin. Ang umpisa kasi nito mga kababayan, nagkanda bulgal-burgaran na. Ito yung umpisa doon sa confidential ni Sara Duterte. Naglikha ng laking gulo ito, no? Ang laking kaguluhan sa social media, pinagpipistahan ng mga vloggers, mainstream media. Natatawa talaga ako. Ayan, no? Grabe ang dulot na ginawa ni Sara Duterte dahil sa confidential fund. Guys, nagkanda bulgal-burgal lahat. Kung iisahin ko, ay nako po. Well, anyway, mula ito sa confidential fund, di ba? Tinanggalan siya ng confidential fund. Ngayon nag-react yung kanyang ama kung anong pinagsasabi niya dito sa Kamara, sa House of Representative. Ang dami nga sabi niya korupsyon ng House of Representative. Tapos ito naman sinugundamano ng mga DDS. Ayan, binanatan si Speaker. Tapos tawag pa sa kanya ni Sara Duterte, tambalos-los, etc. Yung mga pambabatikos, ang sasama ng mga salita. Siguro nag-respect itong mga kongreso na kailangan na bigyan ng parang hindi, I think hindi naman ganti yun, no? Dahil ang nangyari dito tungkol dito guys sa pagpapakalat ni Ka Eric ng fake news sa travel expenses ni Speaker of the House, fake news naman talaga yun. Ang laki kasi, no? Bilyones yun no? Ang nagastos niya actually mga 4 million plus lang. Yun na po ang inilinaw ng House of Representatives. Pwede niyong i-research yan para sigurado kayo. So dahil dyan, pinatawag sila ng mga ibang congressman para patunayan kung totoo yung sinabi ni Ka Eric, yun bulaga, fake news pala. 'Di ba nakulong diyan sila sa kongreso, dalawa sila ni Ka Badoy, agay. So dahil diyan, alam niyo naman mga kababayan, sunod-sunod na ang ng kaguluhan diyan sa I think hindi naman kaguluhan, kamalasan, no? Karma is real, sabi nga ng mga nagko-comment. Hanggat na nasilip yung franchise ng SMNI, agoy, nakita nila ang dami violation, So nasuspindi po yan, nasuspindi ng MTRBC at saka NTC. So dahil dyan mga kababayan, ito na naman, in short, ayan, nasilip din yung kaso ni Pastor Kibuloy. Alam nyo naman po yan, pagmolestya, etc. etc. Huwag na natin banggitin, pero alam nyo na po yan. So dahil dyan, nagkaroon po ng subpina para sa kanya. Alam mo naman to si Ontiveros mga kababayan, medyo mainit siya kay Pastor Kibuloy. So pinatawag ipapatawag siya para sagutin ang lahat ng aligasyon. Kaso lang ang problema, hindi naman yata sumipot. Ngayon guys, wala na sa bansa si Pastor Kibuloy. Nag-iskapo na. So malaman natin kung saan nagpunta itong nagtago sa paboritong bansa, no? Oh my goodness. Ang sinabi po dito ni guys, no, ng impact leadership. Ako, kung totoong walang kasalanan si Kibuloy, kung saan niyang magpapakita. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros has called out self-proclaimed appointed Son of God and Kingdom of Jesus Christ, preacher Apollo Kibuloy, for hiding from his charges. Agay, just recently Kibuloy has reported fled to China. Agay, nandun na pala sa China. Nagtatago. Nalako. Oh, 'di ba?
ito guys isipin nyo mabuti. Kung ikaw pa kumbaga, yung allegation sa'yo, kung talagang wala kang kasalanan, why not na hindi mo harapin, di ba? Very easy lang, pumunta ka doon, sabihin, wala naman akong kinalaman at hindi naman totoo yan. So, malalaman po nila doon kung totoo o hindi. Siyempre, di ba? Kailangan iprotektahan mo rin yung sarili mo. I-depend mo rin ang sarili mo sa mga allegation tungkol sa'yo. Patunayan mo. Di ba? Total naman may magagaling mga abogado nyo. Why not, di ba? So dahil dyan mga kababayan, sabi ko sa inyo, nang dahil lang yan sa confidential ni Sara Duterte, nagkanda bunyag-bunyag lahat. Okay? Sabi nga nila, pag minalas ka, aba tuloy-tuloy. Naloka ako. Sabi po dito guys ng Impact Leadership, kung totoo walang kasalanan si Kibuloy, kusa siyang magpapakita sa anin ng pagdinig at hindi patago-tago na parang kriminal. Agay, ayan. Yan mga kababayan. Ala, nagtago na talaga siya. Uy, ito pa ha. So, dahil dyan mga kababayan, hindi natin alam kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nag-flee papuntang China si Pastor Kibuloy. No? So, sabi ng iba, malinaw na malinaw, nagtatago. So, alam po natin, pag ikaw ay may aligasyon tungkol dito sa mga kaso na final laban sa iyo, actually sa Amerika, 'di ba guys? Iyan din ang kaso niya. Siguradong baka may katotohanan. Kasi kung wala kang kasalanan, ba't kailangan mo magtago, 'di ba? So harapin mo. Ipakita mo na talagang matapang ka. 'Di ba? Sabi niya, "Stop." Stop, look and listen. Hala kayo mga kababayan, natatawa lang talaga ako. But anyway, ito pa. Ayan sabi anong sabi ng usapang kongreso? Agay, Kibuloy, place to China. Agay, baka nagsusumbong kay Ching Chong. Sinabi niya, Mr. President Ching Chong, dito muna ako. Kasi hinahunting ako sa Pinas. Hindi, joke lang guys Sabi daw, a well-placed source told Politico that controversial Pastor Kibuloy, Apollo Kibuloy, reportedly plead to China amid U.S. charges proves from both Senate and House Committee. My goodness, ayan ang sinasabi ko. Basta pag ang punot dulo babae, talagang maglikha talaga ng kamalasan yan. Pag hindi naman lahat babae guys May mga babae talagang na matitino. May mga dalawang klaseng babae sa mundo. May babaeng masama, may babaeng matino. Siyempre, mostly is matino naman. Appointed son of God reportedly plead to China. Agay. A well-placed source told Politico that controversial Pastor Kibuloy reported plea to China amid U.S. charges and proof from both Senate and House Committee. Malinaw na malinaw, nasa China siya, diba? Nakita nyo yung flag? Alam nga naman flag ng Pilipinas, natural. Ang flag ng China, talaga iba talaga ang takbuhan, Actually, sinabi niya rin na marami siyang kaibigan ng mga Chinese, mga kababayan. Sa live nila yan ni dating Pangulong Digong sa Gikan sa Masa para sa Masa. Nasabi niya, marami silang kaibigan na Chinese. So, yun mga kababayan. At ito pa, mga kababayan, ayan, ito po daw ang kadahilanan. Ang kadahilanan daw, mga kababayan, bakit daw kasi ang tagal pinirmahan ni Senate President Miguel Zubiri itong submina para kay Pastor Kibuloy. Parang ang lumalabas, parang pinoprotektahan ni Zubiri. Ito si Kibuloy, guys. Pero guys, ito yung reason ito reason ni Zubiri at ito yung sinabi ni Senator Ontiveros. Magkasama ito sa Senado, Sabi, nakita nyo yan? Basahin nyo. See? Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa pinirmahan iyon, hindi ko maipaliwanag yun. So, mas maigi pong kay Senate President nyo na lamang pong itanong. Senator Risa Ontiveros, Senate Representative Leader, disclosing that her request to issue a subpoena against Apollo Kibuloy has yet to sign by the Senate leadership. Ayan, February 15, agay. Ito naman po ang sagot ni Zubiri.
In the middle of our efforts to protect the institution, a lot of administrative work has filed up in a office, including paperwork that need my signature. I am just in the Visayas at the moment for several engagements, but I will sign all these documents upon my return. Agoy! Yan po ang sinabi ni Mick Soberi, ang Senate President. Ayan, Senate President, explaining that a lot of administrative work has filed up in the office of following that attacks against the Senate due to the People Initiative. Agay! Ay nako, i-close nyo na yung People Initiative. Dead na yan. Ang importante sa economic provision na kayo naka-focus. Wala na yan. Masyado kayong takot sa People Initiative. Baka ma-watch out kayo sa Senado. Eh, why not? Pag yan ay itutuloy ang PI, di ba? Ang mamamayang Pilipino ang mas higit may karapatan. Nako, malalagay kayo sa kangkungan. Hindi biro lang guys. Pero totoo yun. Pero wala na yung PI na yan. Sinabi ni Pangulong Marcos, tigil nyo na yan. So nakikita nyo dito guys, yung reason ni Senator Senator Subiri. Marami daw siyang guys, trabaho. Ang daming dapat unahin. Kailangan pagbalik niya ay pepirmahan niya na yan. O kaya sabi naman ng iba, mga kababayan, ay sus, palusot lang yan si Senator Subiri. Kasi magkaibigan man yan sila ni Pastor Gibbs. Agoy. Ayun lang naman. Alam nyo na mga nagko-comment, mga kababayan, hindi natin maiwasan ang kanilang mga saloobin. Ganyan nasa press freedom tayo. But may limit siyempre ang bibitaw ng salita. No! So yan po ang kadahilanan. Kaya po na hindi na subpina na ibigay kaagad kay Pastor Kibuloy. Itong subpina kasi walang perma si Senate President Miguel Subiri. So sabi nga nila, sinasadya niya para hindi mapermahan. Kaya binigyan ng chance si Pastor Kib para lumipad papuntang Chikwa. So grabe talaga, ang gulo nyo talaga, mga politician kayo, oo. So anyway mga babayan, anong kapalagayan nyo? Hindi kayo mo palagay, ano ba nangyari dito sa mga to? Ay, naloka ako. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nandahil lang po yan sa confidential ni Sara Duterte. Nagkanda gulo-gulo, ang dami ng gusot-gusot na. Nagkanda buhol-buhol ng mga problema nila. Ayan, nasilip ang franchise ng SMNI. Nasa in contempt si Badoy at saka si Ka-Eric nakulong sa Kongreso dahil sa pagpapakalat ng fake news. At isa pa, ayan, naungkat yung kaso ni Pastor Kibuloy. Di ba? Nagsara yung show ni dating Pangulong Digong. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero hindi pa rin sila guys, humihinto. Binabanatan pa rin ni Attorney Roque, ito si Pangulong Marcos, para bang dinidiktahan niya. Alam nyo, lalo kayong maiinis kasi hindi kayo talaga papansinin ni Pangulong Marcos Jr. Si Pangulo busy guys sa kanyang trabaho. Sobrang busy. Ito naman si Attorney Roque, puro kadaldalan sa social media ang kanyang mga pinagsasabi. Panurin nyo yung mga video niya. Parang ayaw ko nang bigyan ng content yun. Nako, makakasira lang ng image. Puro gusto niya didiktahin pa ang Pangulo. So ayan, sabi ko sa inyo, nandang lang sa confidential fund. Ano nangyari? Nga. So yun guys, see you again on my next upload video. Bye and babos. God bless Philippines. Baka next time, baka susunod si dating Pangulong Digong mag-i-escape na rin papuntang China. Agay. Yun guys, see you again. Bye.